My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Kaya po tinatanong ko Manong Shabit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo, katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko?
did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengkeng bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo na ang kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ng tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo po ang magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So yun na nga. Kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa Rappler ito. Lagot tayo. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest contractor. Aside from the Diskaya. Sige, follow muna yun. Magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikiisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verified. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the President. I-re-review muna, magre-review dyan, Presidente.
ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Manalo from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang. Nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi hinto itong korupsyon, sila epektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa... Ma! Burger tayo sa labas. Yung masarap! Burger sa labas, pwede na sa loob! Pagbilang ng 3, magbo-burger na tayo! 1, 2, 3! CDO! Crispy sarap! Pagbilang ng 3, magbo-burger na tayo! CDO Ulam and Crispy Burger. Attack dog ang tawag ko yan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa Sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Ubina po ng GMA-DCBB. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang nagpapakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Okay. Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.